Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at higit sa lahat sa ating Panginoon. Ako po si Mark, ang inyong lingkod, and welcome po sa ating daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And ngayon po itatalakayin natin ang buhay ni Habakuk. And ang topic natin is about bring your questions to God. Sa scripture naman po ito po matatagpuan sa Habakuk chapter 1. And ang aklat na ito ay naglalaman ng payag ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Habakuk. Sabi dito, O Yahweh, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa inyo, bago ninyo ako dinggin, bago ninyo ako iligtas sa karahasan? Bakit puro kaguluhan at kasamaan ang ipinapakita mo sa akin sa magkabilay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan, laganap ang karahasan at ang labanan. Ang batas ay walang bisa at walang pakinabang at hindi umiira ng katarungan. Sa husgado ay lagi natatalo ng masasama ang walang kasalanan, kaya't nababaluktot ang katarungan. Unang katuruan, God's silence is not God's absence. So minsan parang hindi sumasagot yung ating Panginoon sa ating mga panalangin, o parang hindi siya nakikialam sa mga nangyayaring masama sa paligid. Ngunit hindi ibig sabihin na ito ay iniwan tayo ng ating Panginoon o hindi niya tayo pinapansin sa mga sitwasyon na gano'n. Siya ay laging nariyan, naghihintay ng tamang panahon at may ginagawang paraan na hindi pa natin nakikita. Pangalawa, God hears every honest cry for help. So kahit gaano kalalim yung ating pagdurusa, kahit gaano pa tayo nagugulhan o nagagalit sa mga pangyayari, kapag inilalahad natin ito ng totoo at buong puso sa ating Panginoon, naririnig niya ito. Hindi niya itinataboy ang sino mang lumalapit sa Kanya kahit na halo-halong damdamin yung ating dinadalangin. Pangatlo, God's answers may be different from our expectations. So madalas tayong may sariling idea kung paano dapat ayusin ating Panginoon yung ating mga problema, kung paano dapat mangyari yung mga pagbabago o kung kailan dapat dumating yung tulong. Ngunit yung pananaw ng ating Panginoon ay mas malawak kaysa sa ating mga pananaw, at maaring ang solusyon yung ibibigay niya ay hindi yung inaakala natin, ngunit ito yung pinakamabuti at pinakatama. Sa application naman, bring your questions honestly before God. So huwag tayong matakot sabihin sa ating Panginoon lahat ng ating mga pagdududa, galit, mga kalituhan at mga tanong na hindi natin maiintindihan. Hindi niya inihiling na magpanggap tayo ng maayos o walang alinlangan. Kailangan lang natin maging totoo sa harapan ng ating Panginoon. Pangalawa natin, cry out to God for help and trust that He will answer. So huwag tayong tumigil sa pagdarasal kahit parang matagal pa yung sagot na ibibigay ng ating Panginoon. Ipagkatiwala natin ito sa Kanya, yung ating buhay, yung ating mga alalahanin, dahil nga tapat yung ating Panginoon sa Kanyang mga pangako at hindi niya tayo pababayaan. Last natin, trust God's sovereignty and wisdom. So alam ng ating Panginoon lahat ng detalye ng ating mga sitwasyon at ang buong kasaysayan. Siya yung may hawak ng lahat ng bagay at alam niya kung ano yung pinakamabuti para sa atin at sa Kanyang plano. So kahit na hindi natin naintindihan yung mga pangyayari ngayon, maniwala lang tayo na yung ating Panginoon gumagawa ng tamang bagay sa tamang oras. So yun lamang po ngayong araw. Salamat po sa pakikinig and God bless po sa ating lahat.